So allow me to share my screen. Kita nyo na yung screen ko? Thumbs up nga kung kita nyo na. Walang thumbs up ah. Hindi ata kita ah. Kita nyo na? Hindi ba? Yan. Kita nyo na. Kita nyo na yung PowerPoint. Parang wala nakitang reaction. Ba't kaya ganun? Yan. Isang react nga kayo. Kahit thumbs up. Wala ko nakitang reaction. Anyway. Pero dinig nyo ako? Malinaw naman. Hello? Yes po. Okay, sige. Hindi ko nakita reaction ninyo, so bahala na mamaya. Okay, so yung lesson natin ngayon is ang buhay ay isang malaking tanghalan. So we'll talk about the cinema in the Philippine television. Yan, overview in the Philippines, cinema functions as more than a leisure activity. It is a realized signifying systems that provided a critical site for modeling national identity. So when we say signifying system, sa telebisyon at sa pelikula tayo natuto ng mga simbolo, no? Paggamit ng mga simbolo, ano yung mga simbolo, ano yung mga meaning ng symbols. Even in interaction, the way we communicate with other people, we converse with other people, the words we're using, the body language we are using, lahat ng yan, more likely, natutunan natin yan sa panonood natin ng telebisyon at ng pelikula. So, it provides a critical site, no, for modeling national identity or modeling whatever idea you wanted to model or to showcase or to share to other people through body language or words. Natutunan natin yan sa panonood natin ng pelikula at ng telebisyon. For decades, the screen has been the primary space where we construct and deconstruct our collective self-image. So yung paningin natin sa sarili natin, yung pagtingin natin sa sarili natin, sa natin yan binase, more likely sa panonood. Halimbawa, yung larawan na maganda, no? Yung ano yung kagandahan, ano yung maganda, ano yung pogi, yung mga ganong standards, natutunan natin yan sa screen or sa panonood ng ng pelikula o ng telebisyon. Whether it is the suffering martyr in a classic melodrama or the resilient urban poor in a contemporary indie, these images form a symbolic world that tutors us in values, social resolve, and ethical frameworks. Understanding Philippine cinema is vital because it acts as public pedagogy, teaching us about power, ethics, and justice long before these concepts appear in formal textbooks. So, sabi nga natin sa sa mga naunang lesson natin, public pedagogy. We learn by watching television, 'di ba? Nanood tayo ng Miss Rachel, nanood kayo ng mga patibot, ng mga sineskwela, I don't know, naabutan niyo yung mga yon, but most of the ideas natutunan natin sa panonood ng television. Hindi talaga natin maitatanggi yon. So yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. So the theoretical framework in Philippine cinema, ano ba yung kapansin-pansin sa pelikulang Pilipino? No, ano ba yung mga kadalasan na nakapaloob o kaya ay subject ng pelikulang Pilipino? So, ayan. Number 1 is the Islam chronotype. Teka lang. Yeah. Ano na ito? Okay, so the Slum chronotype. Ano yung Slum chronotype? So, borrowing from the Bakhtin
a chronotope refers to the unity of time and space in literature or film. Yan. So, sa pelikula, we tell a story, no? Sa pamamagitan ng editing or pamamagitan ng pelikula, makakapagkwento ka ng pangyayari, ng mahabang pangyayari, kahit na maikli lang yung oras sa pelikula. Halimbawa, ang isang pelikula na 2 oras, kaya niyang magkwento ng historical film, 'di ba? Ng historical type ng pagkukuwento. Mula pa na halimbawa yung General Luna. Mula panahon ni General Luna hanggang siya ay mamatay, 'di ba? Naikwento doon sa pelikula ni General Luna, samantalang 3 oras lang ito. Samantalang ang totoong buhay niya hindi naman 3 oras lang, 'di ba? So that's the chronotope. Yung kakayanan ng pelikula na magkwento ng literatura o ng naratibo sa pamamagitan ng oras at ganun din yung space o yung lugar or settings ng pelikula. Kain mo na kayo. Parang nakikinig ng mukbang. So, in Philippine cinema, the slum, ito yung problema sa Philippine cinema. Marami sa mga kwentong Pilipino o sa mga pelikulang Pilipino na inaangkat natin or hindi inaangkat, ini-export natin papunta sa ibang bansa. Yung kwento, ang Pilipino ay mahirap. Ang settings, nasa slum area. 'Di ba? For example, yung Marosa, kung pamilya kayo sa Marosa, tungkol yun sa pamilya sa isang slum area. Napunta ng Canyon, 'di ba? Napunta ng International Film Festival. Respeto, no? Pagka pinanood mo yung Respeto, mga iba pang mga pelikula ng Pilipinas na napupunta sa ibang bansa, kadalasan ang setting ng storya nasa mahirap na lugar. Nasa gitna ng tondo, gitna ng payatas, mga ganun. Nakakalungkot yun kasi nakikilala yung Pilipinas sa imahe na ganun. Na parang ang hirap-hirap ng buhay natin, no? Na it visualizes how the lives of the poor are trapped in a specific time and space. Ganon. Ayan. Ano yan? Wala. Kulong po niya. Kumain na ba kayo? Kain tayo. Videoan ko. Nachos. Ito para sa inyo to. Para sa tagumpay ng buhay. Okay ako? And then, lang pera. Kunti na lang pera. Pang ano na yun. Yun yung kain hanggang Monday. Okay lang kayo? Wala talagang reaction, no? Teka lang, lalabas na ako. Hindi, wag na. Anyway, so tuloy natin. Wala talagang reaction. React nga kayo. Kahit heart. Ayan. Hello, hello. Nagbabalik ako. React nga kayo ngayon. Siguro meron na yan. Yun, meron na. Ang hirap kaya magturo ng walang reaction yung mga estudyante mo. Yan, no? Nakikita ko na. Napakalaking bagay po yan, mga kapanalig. Hindi ko nakita yung reaction ninyo kung nababad trip kayo sa akin. Anyway, so, punta tayo sa, ayan, kita nyo na aking yung screen, no? Kita nyo pa rin yung aking screen. Ayan, unarchival condition. Isang problema ng pelikulang Pilipino ay yung unarchival condition. Wala tayong matinong archive for films. This refers to the institutional precarity and scarcity of our film history. Na-record ba to? Naka-record pa rin ba? Ayan. So, of our film history, it is an internal contradiction. While we have a rich cultural legacy, we suffer from a massive loss of physical films due to rot, fires, and neglect. Just to give you context of the film
during the 1900s up to the 1990s, marami sa mga pelikula ang producer o ang gumastos para magawa yung pelikula ay mga pribadong individual. Seiko, Regal, Star Cinema, yung mga producer ng pelikula na yan, mga private individuals yan, mga private owners. So ngayon, anong problema doon? Siyempre, pag pinagawa nila, ang magtatago nun, sila lang din. Dahil sila nagtatago nun, meron silang may silang concept na parang ginagawa nilang ah collectibles yung pelikulang Pilipino, yung mga kopya ng pelikulang Pilipino. Halimbawa, gusto mong mapanood si Maricel Soriano nung siya ay bata pa, may kopya ako nun. Pero para magkaroon ka ng access, kailangan mong bilhin sa akin. O halimbawa, yung mga pelikulang ginawa nila Dolphy, nila Fernando Po Jr., napakarami ng pelikulang ginawa nila, and yet, pag nanood ka ng sine mo, parang paulit-ulit lang yung pinapanood natin. Dahil, ito lang yung inalaw ng mga producer na umikot o mag-circulate sa merkado natin o dun sa palabas natin, sa telebisyon. So, yun yung problema. Nagkaroon ng parang hoarding ng pelikula. Ayan. There are some film na hindi na talaga na-digitalize. Ito yung mga pelikulang nasa rolyo, nasa reels. Alam niyo yun, yung lumang pelikula, yung mga nasa film negative pa talaga. Ayan. Inanay na lang, nabulok na lang, o kaya minsan nasunog. Ayan. Ano yung epekto nun sa atin? Mamaya pag-uusapan natin, ano yung epekto pag walang archive ng pelikulang Pilipino. No, pero meron tayong ganung condition. May condition tayo na marami tayong pelikula pero kaunti lang yung nakasurvive ng mga lumang pelikula natin. Spatial justice. When we say spatial justice, karamihan sa mga pelikulang Pilipino, grabe yung struggle ng karakter para makamtan yung hustisya na hinahanap niya o yung hustisya na nararapat sa kanya. Maraming pelikula tayo na ganun yung tema. Makakamtan mo nga yung hustisya pero grabe hirap aabutin mo para lang makamtan yung hustisya. Yan. Marami sa mga pelikula focuses on struggle of marginalized groups. Mga mahirap, katutubo. Yun yung laman ng mga pelikulang Pilipino. Ayan, wait lang ha. Okay. Next is another type ng pelikulang Pilipino na kadalasang pelikulang Pilipino ay yung chronotopes of over or visibility. Your invisibility or visibility. Ano yon? This explains the strategic navigation of migrants o yung kwentong OFW. Marami tayong pelikulang ganyan. Kwento ng OFW that they must often remain invisible to foreign authorities o tago ng tago. Tago sila ng tago kasi madedeport sila. Kasi paso na yung kanilang mga visa. Wala na silang lisensya. O gano'n. So, yun yung kanilang kwento. They avoid foreign authorities to avoid deportation while simultaneously striving to be visible on human beings with rights. Visible as human beings with rights and as modern heroes. Noong mga panahon ng dekada na 90 hanggang early 2000, hanggang 2010 actually, marami sa mga pelikula naglalarawan na ang mga OFW ay mga bayani, makabagong bayani. Katas ng Saudi, yan. Kasi yung katas ng Saudi, si Jinggoy ang bida. Yan, si Jinggoy. Ngayon, Jinggay na siya. Ayan. Na naman problema kung bading si Jinggoy eh. Okay lang yon. Okay lang maging bading. Ang bad trip, kurap si Jinggoy. Diba? Yun ang ayaw natin, yung bading na kurap. So, ngayon, pagka napanood nyo yung mga OFW stories natin, medyo hindi na bayani yung tingin sa kanila. More focuses on the struggle, individual struggle nila. Look at the Hello Love Again or Hello Love Goodbye. 'Di ba? Si Catherine Bernardo,
Alden Richard, mga OFW sila. Pero if you think of it, if you watch the films, hindi na sila hindi na about heroism. It's more on their personal struggles na yung kanilang tinatakel. So, ganun pa man, marami sa mga pelikula natin ay OFW yung subject. Bakit nga ba OFW? Kasi yung OFW, unang-una, nasa ibang bansa, may pera sila. May pera sila, pambili ng ticket. Kaya kahit sa Pilipinas umere yung pelikula, kaya nilang bumili ng ticket. O kaya yung pamilya ng mga OFW, para ulit, kahit papaano ng konting ego, o alam mo yun, kahit papaano makarelate, ayan, sila yung pangunahing mamimili ng mga ticket ng mga OFW. And then, teka lang. Next. Yan. Film as a mirror and construction of society. Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kayo kung nandiyan kayo or heart react kayo. Okay. So, film as a mirror of construction of society. Film as a mirror and construction of society. Movies do not reflect reality. Hindi lang niya basta nire-reflect yung reality. They give legitimacy to social construct. Yan. Yung mga kaisipan na umiikot sa lipunan na bibigyan ng larawan ng pelikula at ng telebisyon. Yung social constructs are the idea that run around our environment, our society. Kapag walang imahe doon, pwede ipalabas yun sa telebisyon o kaya sa pelikula. Tapos nagkakaroon na siya ng image. Take for example is the manananggal. Pamilyar ka sa manananggal? 'Di ba? Pag sinabing manananggal, anong itsura ng manananggal para sa inyo? 'Di ba? Kalahati katawan, 'di ba? Walang lower body, 'yan, may pakpak, gano'n. Nakasaya, no, yung saya yung damit, 'di ba? Kasi saan niyo natutunan 'yon? Saan niyo nalaman 'yon? Saan niyo nakita 'yon? Sa telebisyon, sa pelikula. Nakakita na ba kayo ng manananggal na totoo? 'Di ba hindi pa? So paano kayo makakakuha ng imahe kung hindi pa kayo nakakita ng totoo? So yung inyong kaisipan tungkol sa manananggal ay legitimacy made by television or film. Yan yung social construct na nilegitimize ng television at ng pelikula. 'Di ba? Nakakita na kayo ng manananggal na lengthwise yung pagkakahati. O hindi pa, 'di ba? 'Di ba? Lengthwise, pwede ba 'yun? Right lang yung lumilipad, 'di ba? Pero kasama paa. Paano ang pangit nung lipad nun, 'di ko alam paano lilipad 'yun, 'di ba? Wala ka nakitang gano'n. Bakit? Kasi walang telebisyon o pelikula na nagpakita sa'yo ng gano'n, ng manananggal na lengthwise yung hati, 'di ba? Ayun. So, for example, another example, our cinema has long history of mestizo or mestiza stardom, which reinforces the colonial ideology that white is beautiful. This influences belief systems, leading to an association of lighter skin with wealth or power, and darker skin with poverty and lack of agency. However, cinema also possesses a utopian potential, keeping alive the desire for a world better than the one we currently inhabit. So, pag-usapan natin yung pagkahilig natin sa maputi. Ang mga Pilipino ay mahilig sa maputi, without a doubt. Totoo naman yun. Bakit? Because we are slaves of the whites. No? Tayo ay mga alipin ng mga mapuputi. Espanya, Amerika, even the Japanese. 'Di ba? Ang mga Hapon, wala ka naman nakitang Japanese niga, 'di ba? Wala ka naman nakitang gano'n eh. Walang gano'n, maitim na Hapon. Hindi Hapon 'yun. Ano 'yun? Ewan ko, Hopi ang Hapon siguro. Pero hindi wala kang makikitang maitim na na Japanese, 'di ba? So ano nangyari? Dahil tayo ay naging alipin ng mga mapuputi, mataas yung tingin natin sa mga mapuputi. Mga pinuno, Panginoon, 'di ba?
sila yung tayo alipin, sila yung nangaalipin sa atin. So, normal lang yun sa atin na maging ang color o yung pagiging maputi ay maging parang ano is ano, parang standards or status symbol. Pwedeng gano'n. Kapag maputi, ay mayaman 'yan. 'Pag maputi, ay pinuno 'yan. Ay hindi 'yan ka-level natin kapag maputi, 'di ba? Gano'n yung nangyayari. Kasi nga naging alipin tayo. Ano? Sige, okey 'yan. Tapos, yung maitim naman, dahil nga maitim tayo, 'di ba? Ano, poverty, mahirap kapag maitim ka, 'di ba? Oh, yung sa mga maiitim, huwag kayong malungkot, no? Pagka sinabihan kayo ng maitim kayo, i-correct ninyo. Sabihin mo, hindi to itim, brown to. Ha? Di mo ba alam yung itim saka brown? Di ka ba nag-kinder? Di ka ba nag-color-color? Di ba? Di mo ma-distinguish yung pinagkaiba ng ano, ng brown saka ng black, di ba? So ayun. Di ko na naman nakita yung reaction ninyo. Walang tumatawa. Eh, ay talaga. Yan yung mga ano ko eh. Yan yung mga pet peeve ko eh. Yung mga nagjo-joke ako tapos walang reaction eh. Yan talaga. Yan, isasabi ko sa inyo, may mga bagay na nakakainis. Isa yan sa kinaiinisan. Sa tingin ng misis ko. Parang nag-demo teaching dito ah. Okay, next. Ayan. Punta tayo sa sunod. Contemporary challenges, the CCPN history. Alam nyo, malaki yung pag-asa ng pelikulang Pilipino. Gumaganda naman talaga yung mga output natin. Mas maganda na yung kwentuhan, mas mura na ang teknolohiya, no? Yung mga gamit para makagawa ng pelikula, mas mura na ngayon, mas afford na natin, available na rin sa Pilipinas. Basta may pera ka. But there is a constant struggle in the Philippine cinema. And that is uh, due to lack of support. Kulang ng suporta. No, kulang ng suporta yung pelikulang Pilipino. Number one is the archival crisis. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang dami nating pelikula pero konti na lang ang nakasurvive. Konti na lang yung na-digitalize, konti na lang yung pwedeng umere sa television natin. Of the roughly 8,000 feature films produced since 1919, over 65% of it are considered lost or destroyed. Paano natin masasabi na umuunlad yung pelikulang Pilipino kung wala tayong point of comparison, wala tayong baliktanaw, wala tayong mapanood na lumang pelikula na pwede natin kumparahan kung umunlad na nga ba talaga yung pelikulang Pilipino sa kwento, sa kalidad, sa artihan, sa itsura, sa kulay, at sa marami pang ibang bagay. Ang hirap ikumpara no? Ang hirap. Di ba ikaw nga, para masabi mo nag-develop ka na, kailangan mong basahin ulit yung mga nagawa mong output dati. Tapos yung pagkukumpara mo, halimbawa gumagawa ka ng essay. Diba? Nagsulat ka ng essay ngayon, nagsulat ka ng essay dati, basahin mo yung sulat mo dati at yung sulat mo ngayon. And compare it. Kung mas malalim ka na ba ngayon, ibig sabihin, umuunlad ka. Mahirap yung ganun sa pelikulang Pilipino. Marami sa mga pelikula natin, hindi masyadong malayo yung agwat sa isa't isa. Kaya hindi natin malaman kung totoo bang umuunlad. Pangalawa is the economic burdens. Alam nyo, katulad ng excise tax sa gasolina, meron ding ganun sa panonood ng sine. Kaya mahal yung ticket ng sine natin is because of the amusement tax. 30% amusement tax and other liberal importation policies allow Hollywood blockbusters to dominate screens, squeezing out local production. Napakamahal magpalabas ng pelikula sa Pilipinas kung ikaw ay taga-Pilipinas lang din. Imagine, no? 30% amusement tax. Kung halimbawang ang ticket ko ay ng pelikula, magpapalabas ako ng pelikula ha. Halimbawa ay magpapalabas ako ng pelikula, ayan, sa kuko ni Ednel, ganun yung pelikula. Yan. Ngayon, para may palabas yun, ang ticket, halaga ng ticket ko, 200 pesos.
200 pesos ha. O gawin natin 300 pesos. 300 pesos. Ngayon, may 30% amusement tax na kung kailangan bayaran. So, anong 30% ng 300? 90 pesos. Diba? Yung 90 pesos na yon ipapa-shoulder ko sa mga audiences ko. Kaya ang halaga na ngayon ng ticket, 390 pesos. Bakit? Yung 300 na ticket plus 90 pesos na amusement tax. Okay? May VAT pa. No, may value added tax pa. Ang value added tax is another 12 pesos. 12%. So, 390 plus 12%. Sabihin mo na lang na 390, ang 10% niya ay 39 pesos, 40 pesos, 45. Sabi natin 45 pesos. Yung 390, dadagdagan ko pa yan ng 45 pesos. Oh, magkano na ngayon yung ticket? Diba? Nasa 435 na. See? Kaya mahal ang sine sa Pilipinas. Kasi patong-patong na bayarin, patong-patong lang din ginagawa, pasa-pasa lang din ang ginagawa tungo sa mga manunood. Ganun yung nangyayari. Diba? Eh kung ikaw local producer ka ng pelikula, wag na ako gumawa. Ang mahal-mahal pa lang babayaran to. Diba? Ako na nga naggawa ng pelikula, gastos ko na nga lahat, pati sa pagpapalabas, ang laki pa ng binabayaran. Diba? We are overtaxed, underserved. Yun yung totoo sa atin. Naintindihan nyo? Lastly, the masa dilemma. Ang mga masang Pilipino, sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, sa totoo lang, pagod na yung mga Pilipino. Good na pagod na pagod. Diba? Pagod na talaga. Ngayon, pag nanood sila ng pelikula, ang gusto nila, entertainment. Gusto nila ng tawa, gusto nila ng takas dun sa nararamdaman nilang pagod. Ngayon, ito na mga gumagawa ng pelikula, profit-oriented. Gusto kumita lang. Di baling walang kwenta yung pelikula, basta nakakatawa. O, tinan mo, Enteng Kabisote. Ilang taon bang naghari ang Enteng Kabisote sa Metro Manila Film Festival? Last year, walang Enteng Kabisote, pero may Kingdom. Di ba? Si Vic Soto, ang bida. Mga pelikula ni Vice ganda. Di ba? Nakakatawa. Pero walang laman. Hindi nagpapakita ng mga tunay na pangyayari. Alam mo yun? Sige, sabihin natin, lagay natin ng sense. Pero hindi naman yun yung bigat na kailangan malaman ng marami. So, nangyayari, we produce mga low quality na mga pelikula just for profit. Diba? Asan mo makikita yung mga tunay na pangyayari? Asan mo makikita yung mga pelikula nagpapakita ng mga bagay na dapat makita ng marami? Nasa Cinemalaya, nasa Cinema Alternatibo, nasa mga film festival na wala namang sumisipot, wala namang nanonood. Sinag Maynila. Diba? Maganda mga pelikula dyan sa Sinag Maynila. Kaso, wala. Konti lang ang may alam. Konti lang nakapanood. Diba? Yan. Negosyo po yan lahat eh. Lahat pera-pera na lang dito sa mundong ito. Imaging, social space, and justice. Yan. Ito yung problema sa ano natin, sa mga pelikulang Pilipino. Ang pangit ng imahe ng Pilipinas sa mga pelikulang Pilipino na ini-export natin o nakakarating sa ibang bansa. Mahirap, mga adik, lugar ng droga. Diba? Manood ka ng Born Legacy. Mayroong isang pelikula ng Born Legacy. Pilipinas ang setting. Ano yung kaso nila doon? May droga. May source ng droga doon sa lugar, sa may tundo. 'Di ba? Imaginein mo kung lahat ng pelikula na papunta sa ibang bansa, ang larawan puro negatibo ang Pilipinas, anong tingin sa atin ng ibang bansa? 'Di ba? Kung hindi mahirap, adik. 'Yun ang tingin sa atin. No? That's the image that we showcase through the films na ginagawa sa Pilipinas. There's a good thing na nangyari parang kamakailan, parang there's a Korean novela
no? Yung bida ay si Jisoo ng ano, ng Blackpink, 'di ba? Yung wanted boyfriend ba 'yon? Basta yung gano'n. 'Di ba? So, ano yung pinicture nila? It's a beach somewhere in Cebu. Yun yung setting. And somehow, it creates a positive image for our country. Meron palang maganda sa Pilipinas. May beach pala sa Pilipinas sa ganun kaganda. 'Di ba? So when Korean people or other people watching that film or that telenovela on that series on Netflix, makikita nila ay ang ganda, 'di ba? Puntahan ko 'yan. Pangarapin kong mapuntahan 'yan sa Pilipinas. 'Di ba? Ganun sana. Ganun sana yung ginagawa ng mga producer ng pelikulang Pilipino. Huwag nating lapain yung sarili natin, sakmalin yung sarili natin sa pagpapakita ng mga imaheng negatibo pa. 'Di ba? Yung baho natin, yung ibang bansa, yung baho nila tinatago nila dito sa Pilipinas, proud. 'Di ba? Nakakalungkot. Pero 'yon, lagi na lang tayo nakapako sa pelikulang Kawawa Tayo. Kasi gano'n din tingin natin, eh. Kawawa tayo, eh. Dapat hindi, dapat why not lift our face up and believe that we can do more, we can do better. We are better than what we see, 'di ba? Anyway, kayo na bahala diyan. Kayo yung mga susunod na henerasyon. Ayan. Anyway, so papanoorin ko sana sa inyo yung Marosa at yung Manila's Finest. Pag napanood niyo yung Marosa and Manila's Finest, sige, panoorin natin 'yan. Stop sharing it. Panoorin natin yung pelikula ni yung Marosa. It is 2016 film. Teka lang. Yes, Share sound, include sound. Okay. Oh. Panoorin natin na. diba? Ayaw mag-practice ng ulo mo. Ayaw mo kuhanin ulo mo. Para matapos ito, 200,000. Libre lang yan. 50,000. Kulang pa ng pang 50,000. Aling Rosa! Ayan. Marosa is a film created 2016. Nakarating to ng Cannes Festival. So, ayan, napapansin ninyo na halos mahirap. Kwento ng pulis. Hindi naman siya pulis. May kinalaman yung pulis. Ayan. Droga. Ganun yung topic. Let's try to watch the Manila's Finest. 2016 tong Marosa. Manila's Finest was just last year. Isa lang sinungin mo. Panorin natin. Alin dyan? Mamili ka lang dyan. Gang member,
Ang biktima, malaking gulo ito. Akala ko ba under control niyo na yung mga gang? Sput ng gulo. Kayo rin natatapos nito. Wala nang susunod na mamamatay. Kuha mo. Bata pa lang ako. Ito na yung gusto. Maging pulis. Baho pala, ano? Hindi lang pala sa labas may kalaban. Ito lang kayo. Kami, nandito. Kahit anumang malaman ninyo, hindi nyo maiintindihan. Hanggang saan nyo ba kaya dalhin to? Kung wala namang pupuntahan, baka pa tayo magmamatikas, di ba? Isipin mo mga kaibigan mo, lalo na ang pamilya mo. Si Cecil, classmate ko. No boyfriend mo na? Hindi ho. Hindi pa. Tayong mga pulis, araw-araw natin nakikita ang kalat, gulo, kasalanan ng mundo. Kung gusto nating magbago ang Maynila, kailangan manggaling sa atin ang pagbabago. Pag-isipan nyo kung karapat dapat pa rin kayong tawaging finest. It's hope. Yung paniniwala nila na maganda pa rin ang mundo at may gaganda pa. Sa ihip ng hangin, sa bugso ng ulan. Okay, so what can we get from that? The idea is that 2016 yung Marosa, and then the Manila's Finest is just last year, 2025. And yet, the narrative that are being subject of the films, halos di nagbabago, no? Halos di nag-iiba kahit na lumilipas yung panahon, no? Talks about being Filipino, Police Maynila, gano'n. Iba't ibang anggulo lang. So, if we want development, if we want a better image of our country, siguro kailangan may difference din. O meron ding kailangan meron ding we call this, kailangan meron ding change or somehow development din sa nagiging subject ng ating ng ating pelikula. Kasi parang pareho, iba't iba lang ng kwento. Pare-pareho lang ng kwento, pare-pareho ng naratibo, nagbabago lang ng artista and so on. But you know, the images that are being shown are almost similar or the same. Okay? So, and the OFW genre is a genre in film ng Pilipinas na, and the OFW genre is a response to the state's labor export policy. It portrays the migrant as partial citizen, indispensable for remittances, but often invisible or unprotected in the host country. These films have moved from nationalistic sacrifice to the raw personal politics of survival. So nagbago na yung paningin natin sa mga OFW, sa mga bagong pelikula. Dati we considered them as heroes, pero ngayon medyo ang topic na ng mga OFW films ay mga personal na mga politika. Okay, so that concludes our topic for this evening. Hindi meron pa pala. Yan, preservation matters. No? Mahalaga yung preservation ng mga pelikula. Pabilisan lang ito. According to Direct Jose Javier Reyes, films are artifacts of our country, our culture. Diba, artifacts is part or components of culture. So, films carries information, history, and so much identity of our country.
So preserving them is very important matter. Kasi pag preserve natin yung mga pelikula natin, nape-preserve natin yung mga kwento, istorya, tunay na pangyayari, no, ng ating mga nakaraan. Okay? So, teka lang, bebe. Wait lang, bebe. Oh, mamaya na kapag tapos ni Tati. Oh, mamaya. Oh, mamaya na. Konti na lang. Wait lang. Okay, so, ngayon, yung... Ay, uy. Naiyak. Naawin. Okay, so, asa na tayo? May papagawa ko sa inyo pero hindi pa ngayon. Probably after the after the Holy Week nyo na gagawin. Hinahanap ko pa yung mga naghahanap ako ng pwedeng i-download na file, Filipino film na pwede ninyong ma-criticize, parang reaction paper lang siya on film. So, i-download ko muna yung film and then I'll make that available, downloadable for every one of you. Tapos papanoorin nyo yun and then you're gonna answer a Google form for your reflection. Para siyang essay, no? You're gonna do essay, but sa Google form nyo ilalagay yun at isasubmit. So, wala pa ngayon. Baka, sabi nga ni Aiza Sigera, di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Balang araw, darating din yon. So, huwag kayong kabahan. For the meantime, just rest. And, ayun. Medyo hindi tayo sigurado kung next week ay mag-face-to-face or baka mag-online na lang rin. Kasi nga, may crisis, may energy crisis, and we also have, papunta tayo sa Holy Week. Kaya baka mag-online na lang din yan, mga klase natin. But next Thursday will be holiday. Kaya di ko kayo makita. So, I'll see you when I see you. For the meantime, please take care of yourselves. Mag-ingat kayo palagi. And paalam. I'll stop the recording from here.